Wala na po, Sir Santos. Ginawa na po namin ang lahat. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ng telepono ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Ricardo. Ang ulan sa labas ay malakas. Ang mabibigat na patak nito ay humahampas sa salamin ng kanyang mamahaling sasakyan na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman niya. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng sasakyan nang walang tunog. Ngunit sa isip ni Ricardo, ang ingay ay nakabibingi. Tapos na. Ito na ang huling hatol mula sa pinakamagaling na espesyalista sa buong mundo. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng namatay. Napahigpit ang kapit niya sa manibela hanggang sa mamuti ang mga buto sa kanyang kamao. CEO, bilyonaryo, Ricardo Santos. Isang pangalan na kayang magpayanig sa mundo ng negosyo. Isang taong kayang bilhin ang lahat, pero hindi niya kayang bilhin ang kalusugan ng kanyang kaisa-isang anak. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Ang mga gusali, ang kumpanya, ang pera. Ang lahat ng ito ay basura kung hindi niya kayang ibalik ang ngiti sa mga labi ni Ara. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Ara, 5 taong gulang, tumatakbo sa kanilang hardin habang tumatawa. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Napakaliwanag ng kanyang mga mata, puno ng buhay at pangarap. Habulin mo ako, Daddy! Isang malalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Ricardo. Ang alaalang iyon ay parang isang kutsilyong lalong humihiwa sa kanyang sugatan ng puso. Sa sobrang pagkalunod sa sariling pighati, hindi niya namalayan ang pagpula ng ilaw sa kanyang harapan. Mabilis at walang pag-iingat niyang inapakan ng silinyador, gusto na lamang niyang takasan ng lahat. Isang anino ang biglang sumulpot sa gitna ng kalsada. Screech! Buong lakas niyang inapakan ng preno. Ang gulong ng sasakyan ay umikit sa basang kalsada. Huminto ito ilang pulgada na lamang mula sa isang payatot na katawan. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Binuksan niya ang bintana. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw niya sa bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong inis at pighati. Ang bata ay nakatayo lang doon, basang-basa sa ulan. Ang marungis niyang damit ay nakadikit sa kanyang payat na katawan. Hindi man lang ito natinag o natakot. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa bintana ng sasakyan. Wala pang 10 taong gulang ang itsura nito. Ang buhok ay magulo, ang muka ay may bahid ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata, may kakaiba sa mga mata nito. Isang uri ng kalmadong katiyakan na hindi nababagay sa isang batang kalye. Pasensya na po, sabi ng bata sa isang boses na mahinahon ngunit malinaw, sapat lang upang marinig sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Umalis ka sa harapan ko, utos ni Ricardo. Handa nang muling paandarin ang sasakyan, ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, tumitig ito ng diretso sa mga mata ni Ricardo, mga matang puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. At mula sa bibig ng estrangherong batang ito, lumabas ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Ricardo Santos. Sir, sabi ng bata, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam ko po ang pinagdadaanan ninyo. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano ang sinasabi mo? Ang anak ninyo po, pagpapatuloy ng bata. Si Ara, may sakit po siya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ricardo. Paano? Paano nalaman ng batang ito? Kaya ko po siyang pagalingin. Ang huling mga salita ay binitawan ng may buong kumpiyansa. Isang pangakong hindi ka panipaniwala. Isang pahayag na katawa-tawa. Sa isang iglap, ang pighati ni Ricardo ay napalitan ng matinding galit. Ang tingin niya sa bata ay puno ng pagkasuklam. Isa na namang manloloko, isa na namang mapagsamantala na gustong kumita mula sa kanyang kasawian. Ngunit bago pa man niya maisara ang bintana at iwan ang batang ito,
Sa gitna ng ulan, may isang bagay sa mga mata nito ang pumigil sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na parang totoo. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay mas lalong nagbigay diin sa lakas ng ulan sa labas. Tinitigan niya ang bata. Pinag-aralan ang bawat detalye ng mukha nito. Bumaba ang kanyang boses. Naging isang pabulong na sigaw na puno ng pagbabanta at isang maliit, nakakabaliw na piraso ng pag-usisa. "Sino ka?" tanong ni Ricardo. Ang bawat salita ay mabigat. "At bakit ko paniniwalaan ang isang tulad mo?" Isang tawang walang tunog at puno ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Isang baliw. Ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Isang batang baliw o isang batang sinanay para manloko. "Umalis ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "Bago pa kita ipahuli sa mga gwardiya ko." Isinara niya ang bintana, tinatakpan ang mukha ng bata, at ang nakakabaliw na alok nito, pinaandar niya ang sasakyan. Iniwan ang batang si June na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Sa rearview mirror, nakita niya itong hindi gumagalaw, isang maliit na anino na unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Ano ang ginagawa ko? Bakit ko pa pinatulan ng isang bata? Sa buong biyahe pa uwi, pilit niyang iwinaksi sa isip ang nangyari. Isa lang yung insidente, isang produkto ng desperasyon. Pero ang mga mata ng bata, ang mga mata nitong puno ng katiyakan, ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Ang malawak na gate ng mansyon ay bumukas para sa kanya. Ang mga ilaw sa loob ay nagbibigay ng artipisyal na liwanag, ngunit hindi nito kayang itago ang lungkot na bumabalot sa buong kabahayan. Mula nang maaksidente si Ara, ang dating masayang tahanan ay naging isang malamig na museo ng mga alaala. Naabutan niya si Ara sa sala, nakaupo sa kanyang wheelchair habang nakatanaw sa bintana. Ang dating maningning nitong mga mata ay blangko, walang buhay. "Nandito ka na pala," sabi ni Ara, nang hindi man lang lumilingon. Puno ng sarkasmo ang kanyang boses, isang matalas na patalim na laging nakatutok sa ama. "Kamusta ang araw mo, anak?" tanong ni Ricardo, lumalapit dito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. "Araw? Pare-pareho lang naman ang lahat ng araw dito sa loob ng kulungang ito, Daddy. Nakaupo, naghihintay. Ano ang bago?" Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Ricardo. Gusto niyang sabihin na huwag itong mawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga salita ng doktor kanina ay umalingaongaw sa kanyang isipan. "Wala na po, Sir Santos. Nagkausap na kami ni Dr. Alcaraz," mahinang sabi ni Ricardo. Humarap si Ara sa kanya. "At anong sabi niya? May bago na naman ba siyang experimental na gamot na gagawin akong isang daga sa laboratorio? O baka naman may bago siyang therapist na sasabihin sa aking everything will be okay?" "Ara, please." "No, Dad. Tama na." Tumaas ang boses ni Ara, nanginginig sa pigil na galit at sakit. "Pagod na akong umasa. Tanggapin na lang natin. Hindi na ako makakalakad. Ito na ang buhay ko." Pagkasabi noon, ay mabilis niyang pinaikot ang gulong ng kanyang wheelchair at nagtuloy sa kanyang silid. Iniwan si Ricardo na nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay masakit. Mas malakas pa sa sigaw ni Ara. Pumasok si Ricardo sa kanyang pribadong opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang litrato. Ang asawa niyang si Marisa, nakangiti habang yakap-yakap ang isang batang-batang si Ara. Ang ngiti ni Marisa, iyon ang ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas noon. Ngayon, isa na lamang itong paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Napaupo siya sa kanyang upuan at napahilamos sa kanyang mukha. Kasalanan niya ito kung hindi niya pinayagang mag-out of town si Ara noon. Kung mas naging maingat lang siya. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir Ricardo."
Ang pinto ay bumukas at pumasok ang pribadong nurse ni Ara. Si Elena, na hingal at namumutla ang muka. Anong problema, Elena? Kinakabahang tanong ni Ricardo. Sir, sabi ni Elena, halos hindi makapagsalita. Ang orchid po, sa kwarto ni Ma'am Ara. Napatayo si Ricardo. Anong nangyari sa orchid? Iyon ang paboritong halaman ng kanyang asawa. Isang pambihirang puting orchid na hindi na muling namulaklak mula nang pumanaw si Marisa. Patay na yon. Tuyot na ang mga sanga. Nanatili lamang yun doon bilang isang alaala. Namulaklak po, sir. Bigla na lang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Ara. Nakatayo si Ara malapit sa bintana. Ang kanyang wheelchair ay nasa tabi. At ang kanyang mga mata ay nakatutok sa paso ng orchid na nakapatong sa isang maliit na mesa. At doon, sa gitna ng mga tuyot at kulay kapeng sanga, ay mayroong isang bulaklak ng orchid. Isang puting bulaklak na perpekto ang bawat talulot, kumikinang pa dahil sa hamog mula sa bintana. Ang amoy nito ay banayad ngunit naroroon. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Imposible. Pero narito sa harapan niya, hinawakan niya ang tangkay. Buhay na buhay. Lumingon siya kay Ara. May luha sa mga mata ng kanyang anak, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi iyon luha ng pighati. Iyon ay luha ng pagkamangha. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Ricardo. Ang batang si June, nakatayo sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Kaya ko po siyang pagalingin. Ang kanyang pagiging rasyonal ay nagsisigawan sa loob niya. Nagkataon lang ito. Isang pambihirang pangyayari sa kalikasan. Ngunit ang puso niya, ang pusong desperado ng isang ama, ay nagsasabi ng iba. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang cellphone. Mabilis niyang tinawagan ng hepe ng kanyang security team. Tony! Sabi niya, ang kanyang boses ay mabilis at puno ng awtoridad. May isang bata, mga 10 taong gulang, payat, marungis. Huli ko siyang nakita sa kanto ng Ayala at Buendia. Hanapin ninyo siya, ngayon din. Isang oras ang lumipas, isang oras ng nakakabinging paghihintay. At pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Nahanap na po namin siya, sir. Sabi ni Tony mula sa kabilang linya. Nasa isang eskinita po siya malapit sa lugar na sinabi ninyo. Sa likod ng boses ni Tony, narinig ni Ricardo ang mahinang boses ng isang bata. Dinala ng security guard ang telepono sa bata. Sa gitna ng isang madilim at basang eskinita, nakita ng mga gwardya ang isang batang nakabaluktot sa lamig. Nang itutok nila ang kanilang flashlight, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Walang takot sa mga mata nito. Tanging isang kakaibang kalmado. Hello, Sir Santos, sabi ng bata sa telepono. Ang boses ay malinaw sa gitna ng mahinang ambon. Alam kong babalik kayo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang silid ang pumukaw kay Ara mula sa malalim na pag-iisip. Inaasahan niyang si Elena, ang kanyang nurse, ang papasok, dala ang kanyang hapunan, o baka naman ang kanyang ama na may dalang panibagong matatamis na salita ng pekeng pag-asa. Ngunit hindi lang ang kanyang ama ang pumasok. May kasama itong isang bata. Isang batang lalaki na payat at marungis. Ang damit nito ay malinaw na luma at pinaglumaan. Kahit pahalatang pinaliguan at binihisan na. Ito yung tipo ng bata na madalas niyang nakikita sa mga kanto. Kumakatok sa mga bintana ng sasakyan para mamalimos. At dinala ito ng kanyang ama sa loob mismo ng kanyang kwarto, ang kanyang santuwaryo. Isang mainit na galit ang biglang umakyat sa kanyang dibdib, napakabilis, na halos hindi siya makahinga. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. Anak, mag-usap tayo. Simula ni Ricardo. Sino siya?
Putol ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bata na nakatayo lang sa likod ng kanyang ama na parang isang anino. Bakit may pulubi sa loob ng kwarto ko? Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ama. Ara, ang pangalan niya ay June. Nandito siya para ano? Para pagtawanan ako? Tumaas ang boses ni Ara. Hindi pa ba sapat na narinig ko na ang hatol mula sa pinakamagagaling na doktor sa buong mundo? Ngayon naman, kukuha ka ng isang batang kalye. Para ano? Para bigyan ako ng milagro? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin, Dad? Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan ng kanyang ama dahil nasasaktan siya at gusto niyang iparamdam iyon sa lahat. Hindi anak, pakinggan mo. Hindi! Sigaw niya. Dinampot niya ang una na nasa kanyang tabi at ibinato ito ng buong lakas. Hindi nito tinamaan ng sinuman. Bumagsak lang ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Ayoko. Ilabas mo siya dito. Ngayon din. Napayoko si Ricardo. Halatang natalo na. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang lalaking makapangyarihan na tila nawalan ng lahat ng lakas. Ngunit walang awa sa puso ni Ara. Tanging sakit. Lumingon si Ricardo sa bata. May sinabi ito ng pabulong, ngunit hindi umalis si June. Sa halip, humakbang ito papalapit. Ang mga mata ay nakatitig lamang kay Ara. Umalis si Ricardo at marahang isinara ang pinto. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang prinsesang nakakulong sa kanyang toreng garing at ang pulubing nangahas na pumasok dito. Anong tinitingin-tingin mo? Mataray na tanong ni Ara. Umalis ka na. Hindi ka kailangan dito. Hindi sumagot si June. Naglakad lang ito papunta sa bintana. Sa tabi mismo ng paso ng puting orchid na namulaklak kanina. Umupo ito sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at tumingin sa labas, sa mga bituin na nagsisimula nang lumitaw sa papalubog na dapit hapon. Anong ginagawa niya? Binaliwala lang siya? Ang kayabangan ng batang ito. Tahimik lang si Ara sa kanyang wheelchair, pinapanood ang bawat galaw ni June. Naghihintay siya. Naghihintay sa kung anong panloloko ang gagawin nito. Baka bigla itong magdasal ng malakas o maglalabas ng anting-anting. Ngunit wala. Nakaupo lang ito doon, payapa. Maya-maya, nagsalita si June. Ang kanyang boses ay mahina. Parang isang bulong na dala ng hangin. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa mga bituin sa labas. Nakikita mo ba yung bituin na yon? Sabi niya. Itinuturo ang isang maliit, ngunit napakaliwanag na tuldok sa kalangitan. Sabi ng lola ko, yun daw yung mga nawawalang pangarap. Kapag may isang taong sumusuko na sa kanyang pangarap, lumilipad ito papunta sa langit at nagiging bituin. Hindi umimik si Ara. Anong kalokohan to? Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Maraming-marami sila. No? Pagpapatuloy ni June. Ibig sabihin, maraming tao ang malungkot. Maraming sumusuko. Minsan iniisip ko siguro yung mga bituin gusto rin nilang bumalik sa lupa. Gusto nilang mahanap ulit yung taong nangangarap sa kanila. May kung anong kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Ang boses ng bata ay walang bahid ng paghuhusga. Tanging isang simpleng kwento. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin na tigilan na ang walang kwentang kwento. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pero alam mo, dagdag ni June, kahit mag-isa lang sila doon sa taas, at kahit malayo sila, hindi sila tumitigil sa pagkinang. Dahil umaasa sila. Umaasa sila na isang gabi, may isang taong titingala mula sa lupa at makikita ang kanilang liwanag. At baka sa pagtingalang iyon, maalala ulit ng tao kung paano mangarap. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Ayaw niyang makita ng batang ito
ang kanyang kahinaan. Pero sa loob-loob niya, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila gumaan. Hindi siya sinubukan ni June na pagalingin. Hindi ito nagbigay ng mga payo. Hindi ito nagsabi na magiging okay din ang lahat. Nagkwento lang ito. At sa kwentong yon, naramdaman ni Ara na may nakaintindi sa kanya. Hindi na nagsalita pa si June, na natili lang silang tahimik doon. Siya sa kanyang wheelchair at ang bata sa sahig, parehong nakatingin sa mga bituin. Ang galit sa puso ni Ara ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kalungkutan. Isang kalmadong lungkot. Nang pumasok si Elena, dala ang kanyang hapunan, nagulat itong makita ang eksena. Tumayo na si June. "Aalis na po ako," mahinang sabi nito. Bago ito makalabas ng pinto, isang salita ang kumawala sa bibig ni Ara. "Bukas," sabi niya. Halos pabulong. Nagulat kahit siya sa sarili niyang sinabi. "Bumalik ka bukas." Hindi lumingon si June, ngunit tumango ito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Ara sa katahimikan. Tinulungan siya ni Elena na makahiga sa kanyang kama. Gaya ng dati, wala siyang naramdaman mula sa kanyang baywang pababa. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging manhid. Pinatay ni Elena ang ilaw at lumabas na ng kwarto. Habang nakahiga sa dilim, muling naglaro sa isip ni Ara ang kwento tungkol sa mga bituin. Napapikit siya at sa ilalim ng kanyang kumot, sa kadiliman ng kanyang silid, isang bagay na halos imposible ang nangyari. Isang kislot, isang napakaliit, halos hindi maramdamang kislot sa dulo ng kanyang kanang hinlalaki sa paa. Napamulat siya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Guni-guni lang ba niya iyon? Isang phantom sensation? Sinubukan niyang ulitin. Inutusan niya ang kanyang daliri na gumalaw. Wala. Ngunit alam niya ang naramdaman niya. Sigurado siya. "Ate Elena!" Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa. "Ate Elena!" Bumukas ang pinto. "Bakit po, Ma'am Ara?" Tumingin si Ara sa kanyang nurse. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at pagkamangha. "Tawagin mo si Daddy," sabi niya nauutal. Parang naramdaman ko ang daliri ko sa paa. Isang bagong umaga ang dumating sa mansyon ng mga Santos, ngunit hindi ito katulad ng mga nagdaang umaga. May kakaibang kagaanan sa hangin. Ang mga bulungan ng mga katulong ay hindi na puno ng awa, kundi ng pagkamangha. Ang sinag ng araw na tumatama sa mga bintana ay tila mas maliwanag. Hindi nakatulog si Ricardo. Ginugol niya ang buong gabi sa pagbabantay sa pagitan ng silid ni Ara at ng puting orchid na nasa bintana nito na para bang sa anumang sandali ay maaaring bawiin ang milagrong ipinahiram sa kanila. Ang pagdating ng medical team ni Dr. Reyes ay tila isang paghuhukom. Pumasok sila na may dalang mga kagamitan at propesyonal na pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. "Napakabihira po nito, Mr. Santos," paunang sabi ni Dr. Reyes habang inihahanda ang kanyang mga instrumento. "Minsan, ang mga pasyente ay nakakaranas ng phantom sensations. Hindi ito phantom," putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay matatag. "Tingnan ninyo." Sa isang senyas mula kay Ricardo, huminga ng malalim si Ara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang buong pag-iisip ay itinuon sa kanyang mga paa. Ang lahat sa silid ay napatahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparaturang medikal. At pagkatapos, gumalaw ito. Isang maliit, ngunit malinaw na paggalaw ng kanang hinlalaki. Napasinghap ang isang batang nurse. Mabilis na lumapit si Dr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa likod ng kanyang salamin. "Ulitin mo, Ara." Inulit ito ni Ara. At muli, nagmamadaling isinagawa ng mga doktor ang isang serye ng mga pagsusuri.
Isang maliit na karayom para sa nerve response, walang reaksyon. Isang electromyography, flatline. Ayon sa lahat ng datos na ipinapakita ng kanilang mga makina, ang mga paa ni Ara ay kasing manhid pa rin ng dati. Imposible! Bulong ni Dr. Reyes sa kanyang kasama. Sapat na malakas para marinig ni Ricardo. Walang signal na naglalakbay mula sa utak papunta sa paa. Klinikal na imposible ang nangyayaring ito. Lumingon ang doktor kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkalito. Hindi ko ito maipaliwaliwanag, sir. Labas ito sa saklaw ng siyensya. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot kay Ricardo. Isang tagumpay laban sa mga aklat, sa mga diploma, sa mga diagnosis na nagsabing wala ng pag-asa. Lumingon siya sa sulok ng silid. Nandoon si June, tahimik na nakamasid. Ang kanyang mukha ay kalmado na, para bang alam na niya ang mangyayari. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang bahagyang tango mula sa bata ang nagsilbing kumpirmasyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Tunay na pag-asa. Ang agahan ng umagang iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa mahabang mesa na dati pinaghaharian ng kalungkutan, ngayon ay may 3 taong nakaupo. Si Ricardo sa gitna, si Ara sa kanyang kanan, at si June, ang batang kalye, sa kanyang kaliwa. Si Ricardo mismo ang nagsandok ng kanin sa plato ni June. Ang mga katulong ay nagtataka, ngunit walang nangahas na magsalita. Kumain ka ng mabuti, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Kailangan mo ng lakas. Nag-angat ng tingin si June at ngumiti. Isang simpleng ngiti na tila nagpaliwanag sa buong silid. Saan ka natuto ng mga ginagawa mo, June? Hindi mapigilang tanong ni Ricardo. Ang pagiging negosyante niya ay naghahanap ng lohika, ng isang sistema. Nagkibit balikat ang bata. Hindi ko po alam. Nararamdaman ko lang po. Ang mga magulang mo? Ang nangiti sa mukha ni June ay bahagyang nawala. Wala na po sila. Isang saglit na katahimikan. Walang sinabi si Ricardo, ngunit isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na niya hahayaang bumalik ang batang ito sa kalye. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa pinakatuktok ng isang toreng bakal at salamin, ang kapaligiran ay hindi kasing init. Malamig, mahigpit, walang puwang para sa pagkakamali. Si Marco De Luca ay nakatitig sa isang numero sa screen ng kanyang computer. Pulang numero. Negatibo. Pumasok, sabi niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Pumasok ang kanyang assistant na si Carla, may dalang tablet. Sir, ang inyong morning brief para sa mga kompetisyon. Ito ay isang listahan ng mga balita tungkol sa kanyang mga karibal sa negosyo, isang bagay na araw-araw niyang sinusuri. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ulo ng balita. Hanggang sa isang pangalan ang tumalon mula sa screen at tila sumampal sa kanya. Santos. Ang artikulo ay maliit lamang, halos tsismis. Tungkol sa isang milagro na di umano'y nagaganap sa mansyon ng mga Santos. Tungkol sa biglaang pagbuti ng kalagayan ng nag-iisang anak ni Ricardo Santos, napatigil si Marco. Ang kanyang paghinga ay bahagyang bumigat. Ang pangalang iyon ay parang laso na muling kumakalat sa kanyang sistema. Carla, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. Po, sir? Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa screen. May nabanggit ditong isang misteryosong manggagamot. Tumingin siya kay Carla. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod po, sir. Hindi lang lahat. Dagdag ni Marco, ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, kung ano ang kinakain niya, kung sino ang mga kausap niya. Gusto kong malaman kung totoo ba siya. Itinaas niya ang kanyang tingin. O kung isa lang siyang kahinaan na maaari nating gamitin, gabi na muli sa mansyon.
Isang masayang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa silid ni Ara. Sa tulong ni June, nagawa niyang maigalaw hindi lang ang kanyang hinlalaki, kundi ang lahat ng daliri sa kanyang kanang paa. Nagyakapan si Ricardo at ang kanyang anak, mga luhang puno ng kagalakan ang dumaloy sa kanilang mga pisngi. Sa gitna ng kasiyahan, tahimik na tumayo si June. Magbabanyo lang po ako, paalam niya. Pagpasok niya sa banyo at pagsara ng pinto, sumandal siya rito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagod. Isang ubong malakas at tuyo ang kumawala mula sa kanyang dibdib na nagpayanig sa kanyang munting katawan. Nang tumigil ang pag-ubo, tumingin siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay mas maputla, mas malabo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, ang kamay na ipinatong niya sa paa ni Ara kanina. At sa isang iglap, isang bagay na nakakatakot ang nangyari. Ang kanyang kamay ay naging bahagyang transparent. Tila salamin na nababasa ng hamog. Nakikita niya ang hugis ng gripo sa likod nito. Napaatras siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ipinikit niya ito ng mariin at muling iminulat. Bumalik sa normal ang kanyang kamay. Solid. Totoo. Ngunit alam niya ang kanyang nakita. At alam niya ang ibig sabihin nito. Ang bawat kislap ng pag-asa para kay Ara ay may katumbas na kadiliman para sa kanya. Ang bawat hakbang nito palapit sa paggaling ay isang hakbang niya palapit sa paglalaho. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa mamahaling katad ng sapatos ni Marco De Luca habang siya ay nakatayo sa harap ng isang puntod. Malinis at perpekto ang pagkakaalaga sa damo sa paligid. Ang pangalang nakaukit sa lapida ay simple ngunit mabigat, Antonio De Luca. Ama. Isang mapait na hangin ang umihip, ngunit hindi ito naramdaman ni Marco. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig sa loob ng kanyang puso. Isang lamig na naroon na sa loob ng 15 taon. Isang alaala, ang muling nanariwas sa kanyang isipan, kasing linaw ng araw kung kailan ito nangyari. Siya ay isang teenager pa lamang noon, nakaupo sa isang hindi komportabling upuan sa labas ng opisina ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay walang tigil sa pag-iyak. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalan ng kasiguraduhan. Sa isang TV na nakasabit sa pader, nagsasalita ang isang lalaki sa isang press conference, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang lalaking iyon ay si Ricardo Santos. This acquisition is a strategic move for the growth of Santos Corporation, sabi ng Ricardo Santos sa TV. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa loob ng opisina, narinig ni Marco ang sigaw ng kanyang ama. Isang sigaw ng pagkatalo, pagkalugi. Isang kumpanyang ipinundar ng kanyang lolo, nawala sa isang iglap. Kinuha ng isang halimaw na nagngangalang Santos. Ang sumunod na mga araw ay malabo. Isang bangungot na ayaw matapos. Ang pag-alis nila sa kanilang bahay, ang pagbebenta ng kanilang mga ari-arian, ang pagkawala ng dignidad sa mga mata ng kanyang ama. Hanggang sa isang umaga, hindi na ito bumangon. Hindi niya makakalimutan ang sinabi ng kanyang ina habang yakap-yakap siya. Hindi na niya kinaya, anak. Masyado siyang mabuting tao para sa mundong ito. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng puntod, napakuyom ang mga kamao ni Marco. Hindi masyadong mabuti ang kanyang ama. Masyado lang tuso at walang awa si Ricardo Santos. Magbabayad siya, itay. Bulong ni Marco sa hangin. Ipinapangako ko, lahat ng kinuha niya sa atin, babawin ko. At sisirain ko siya sa paraang hindi niya kailanman malilimutan. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Pagbalik niya sa kanyang malamig at modernong opisina, tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero.
Ano na? Sagot ni Marco. Walang anumang pagbati. Sir Marco, sabi ng boses sa kabilang linya, isang pribadong investigador na matagal na niyang binabayaran. Ang boses ay tila nag-aalangan. May problema po sa investigasyon natin. Anong problema? Iritadong tanong ni Marco. Yung bata po, si June. Walang anumang record, walang birth certificate, walang school records, para siyang isang multo. Sinubukan naming hanapin ang anumang impormasyon tungkol sa kanya sa nakalipas na 1 taon. Pero wala, sir. Blanco. Napakunot ang noo ni Marco. Imposible. Baka naman galing sa probinsya. Sinuri na rin po namin, sir. Wala talaga. Para siyang bigla na lang sumulpot. Isang nakakainis na katahimikan ang namayani. Ngunit hindi pa tapos ang investigador. Pero sir, pagpapatuloy nito, ang boses ay mas lalong bumaba. May nahanap po kaming iba. Isang bagay na napakakaiba. Sabihin mo na. Isang death certificate, John Doe, isang batang kalye na nasagasaan sa May Buendia. Halos 1 taon na po ang nakalipas. Walang kumuhang kamag-anak. Itinugma po namin ang mga detalye ng lokasyon at oras sa mga ulat ng pulisya noon. Ano ang kinalaman niyan sa kaso? Walang pasensyang tanong ni Marco. Sir, ipinadala ko na po sa inyong email ang file. May kasama po itong larawan. Isang post-mortem photo mula sa morgue. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Isang click at ang file ay bumukas. Nandoon nga, isang opisyal na dokumento. Cause of death. Blunt force trauma. PETSA. Halos 1 taon na ang nakalipas. At sa ilalim, isang attachment. Isang larawan. Kinlik niya ito. Ang larawan ay medyo malabo. Kuha sa isang hindi magandang anggulo. Ngunit ang mukha, kahit na may mga galos at pamumutla dulot ng kamatayan, walang duda. Ang mukha na iyon, ang mukha ng batang nasa litrato, ay ang mukha ni June. Napaatras si Marcos sa kanyang upuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang realisasyon. Isang napakatalino at napakasamang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito isang milagro. Hindi ito isang kababalaghan. Isa itong panloloko. Isang napakalaking panloloko. At si Ricardo Santos, ang taong kinamumuhian niya, nang higit sa lahat, ay nasa gitna nito. Nahulog ito sa isang bitag na perpekto. Isang dahan-dahan at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco De Luca. Hindi lang niya sisirain ang kumpanya ni Ricardo. Hindi lang niya sisirain ang reputasyon nito. Natagpuan niya ang pinakamalaking kahinaan nito. Ang pag-asa nito para sa anak. At wawasakin niya ito. Pumasok ang kanyang assistant na si Carla. Sir, may kailangan po ba kayo? Tumingin si Marco mula sa screen ng laptop patungo kay Carla. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang madilim na apoy ng tagumpay. Maghanda ka, Carla, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Hindi lang kumpanya niya ang sisirain natin. Sisirain natin ang kanyang kaluluwa. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang mansyon ng mga Santos, na dati ay isang malamig na palasyo ng kalungkutan, ay napuno ng tunog ng tawanan. At karamihan sa mga tawanan na yon ay nagmumula sa silid ni Ara. Naging pang-araw-araw na ritual na nila ni June ang manood ng pelikula pagkatapos ng kanyang therapy. Magkatabi sila sa malaking sofa, may isang malaking mangkok ng popcorn sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Ara ang kanyang wheelchair. Nakakalimutan niya ang kanyang sakit. Isa lang siyang ordinaryong dalaga na nanonood ng pelikula kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Grabe, ang lakas talaga ng tama niya sa'yo, sabi ni Ara. Habang tumatawa, pinupunasan ng luha sa gilid ng kanyang mata. Pinapanood nila ang isang lumang romantic comedy. Halatang halata na, hindi pa rin umamin. Hindi naman po, sagot ni June
Namumula ang pisngi habang kumukuha ng popcorn. Nag-iingat lang po siya. Nag-iingat o torpe, tukso ni Ara. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa silid. Sa isang iglap, napatingin si Ara kay June. Ang liwanag mula sa TV ay naglalaro sa mukha nito. Sa loob ng halos 3 buwan, naging sentro siya ng mundo ni Ara. Siya ang kanyang pag-asa, ang kanyang taga-cheer, ang kanyang kakwentuhan. Higit sa lahat, siya ang nagparamdam sa kanya na buo pa rin siya. Isang kakaibang damdamin ang pumuno sa kanyang puso. Isang init, isang kilig na hindi niya pa naramdaman noon. Pagkatapos ng pelikula, habang tinutulungan siya ni June na bumalik sa kanyang wheelchair, isang biglaang determinasyon ang bumalot kay Ara. Teka, sabi niya. Napatigil si June. Bakit po, Ate Ara? Gusto kong subukan. Napakunot ang noo ni June. Ang alin po? Tumingin si Ara sa kanyang kama na ilang talampakan lang ang layo. Gusto kong subukang tumayo. Isang saglit na pag-aalala ang gumuhit sa mukha ni June, ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na ngiti ng pagtitiwala. Sige po, alalayan ko kayo. Hindi, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Ako lang. Gusto kong subukan ng mag-isa. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga braso ng kanyang wheelchair. Gamit ang lahat ng lakas sa kanyang mga braso, itinulak niya ang kanyang sarili, pataas. Nanginginig ang kanyang mga braso, pawis ang namuo sa kanyang noo. Kaya mo yan, Ate Ara. Bulong ni June. Ang kanyang boses ay isang angkla sa gitna ng unos. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa kama. Ang kanyang mga binti ay parang 2 mabibigat na bakal na walang buhay, ngunit hindi siya sumuko. Pumikit siya at inalala ang lahat ng kwento ni June, ang lahat ng kanilang tawanan. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang kislap, isang senyales mula sa kanyang utak papunta sa kanyang mga hita. Mahina, ngunit naroon. Dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginig. Ang kanyang mga tuhod ay tila babagsak anumang sandali. Ngunit nakatayo siya. Nakatayo siya, nakahawak sa gilid ng kama, nanginginig mula ulo hanggang paa, ngunit nakatayo. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang luhang dumadaloy sa mga pisngi ni June. At nang lumingon siya sa pinto, nakita niya ang kanyang ama, si Ricardo Santos, ang haligi ng industriya, na nakatakip ang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang mga balikat nito ay nanginginig habang tahimik na umiiyak. Ang gabing iyon ay isang selebrasyon. Naghanda ng isang maliit na salo-salo si Ricardo. Naroon ang mga doktor at nurse, ang mga pinagkakatiwalaang katulong. Ang lahat ay masaya. Ang mansyon ay buhay na buhay. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Ara na wala si June sa kanyang tabi. Inikot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ito sa may hardin, mag-isang nakatayo sa ilalim ng bilog na buwan, nakatalikod sa kasiyahan. Bakit siya nag-iisa? Gusto niya sanang tawagin ito, ngunit may ibang lumapit sa kanya. Masaya siyang nakipagkwentuhan, ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay nasa batang nakatayo sa labas. Kung nakikita lang sana ni Ara ang nakikita ng buwan. Habang nakatayo si June sa damuhan, isang matinding panghihina ang muling bumalot sa kanya. Napahawak siya sa isang puno para suportahan ang sarili. Ang tunog ng masayang musika mula sa loob ay tila nagmumula sa ibang mundo. Tumingala siya sa buwan at sa ilalim ng maputlang liwanag nito, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naging transparent na parang gawa sa salamin. Ang liwanag ng buwan ay tumagos dito. Ang epekto ay gumapang sa kanyang mga braso, sa kanyang dibdib. Sa isang nakakatakot na sandali, halos makita niya ang balangkas ng puno sa likod ng kanyang sariling katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin. Hindi pa ngayon. Kailangan niya pa ako. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang kalooban.
ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa pamilyang ito. Iniisip niya ang ngiti ni Ara nang ito'y makatayo. Iniisip niya ang mga luha ng pasasalamat sa mga mata ni Ricardo. Iyon ang kanyang naging angkla. Dahan-dahan, ang kanyang katawan ay muling bumalik sa dati. Naging solid, naging totoo. Ngunit ang proseso ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na para siyang isang baso na walang laman. Ang enerhiya na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito ay halos maubos na. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot. Ang masayang tunog mula sa loob ng bahay ay unti-unting humina na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang huli niyang nakita ay ang maningning na buwan bago siya nilamon ng kadiliman. Sa loob, hindi mapakali si Ara. Ang kagalakan na nararamdaman niya ay hindi buo, may kulang. Si June. "Excuse me po," sabi niya sa isang bisita. "Hahanapin ko lang po ang kaibigan ko." Pinaikot niya ang kanyang wheelchair patungo sa pinto ng hardin. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang matinis na sigaw ang bumasag sa masayang kapaligiran. "Tulong! Tulong! Si June!" Si Elena, ang kanyang nurse. Sa isang iglap, ang musika ay tumigil. Ang tawanan ay napalitan ng takot. Mabilis na tumakbo si Ricardo palabas, kasunod ang iba pa. Si Ara, gamit ang lakas ng kanyang mga braso, ay mabilis na pinaandar ang kanyang wheelchair. Ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib. Ang kanilang nakita ay isang eksenang bumura sa lahat ng saya. Nakahandusay si June sa damuhan. Maputla ang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Mukha siyang napaka-parhale, napakaliit. "June! June! Gumising ka!" Sigaw ni Ricardo. Lumuhod sa tabi ng bata at marahang tinapik ang pisngi nito. Ang takot sa boses ng makapangyarihang CEO ay hindi maitatago. Takot na baka ang milagrong bigay ng langit ay bigla na lang bawiin. Dahan-dahang iminulat ni June ang kanyang mga mata. Nalilito ito sa simula. Nakikita ang mga nag-aalalang mukha na nakapalibot sa kanya. "Ano pong nangyari?" Mahinang tanong niya. "Bigla ka na lang nawalan ng malay," sabi ni Elena. Agad na naunawaan ni June ang sitwasyon. Kailangan niyang magdahilan. "Pasensya na po," sabi niya. Sinusubukang bumangon. Inalalayan siya ni Ricardo. "Bigla lang po akong nahilo. Siguro po, napagod lang ako." Isang simpleng dahilan. Isang dahilan na kapani-paniwala para sa isang bata. Tinitigan siya ni Ricardo. Ang mga mata nito ay nagsusuri. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pagod na bata. Isang bata na marahil ay nagbigay ng sobra-sobra. "Hindi!" mariing sabi ni Ricardo. Binuhat niya si June. Nagulat ang lahat, pati na si June. "Hindi ka na babalik sa guest room. Mula ngayon, sa silid ka na sa tabi ng kwarto ni Ara para mabantayan ka namin." Habang dinadala siya ni Ricardo papasok, napatingin si June kay Ara. Nakita niya ang matinding pag-aalala sa mga mata nito. Ngumiti siya ng bahagya, isang pilit na ngiti, para sabihing okay na lang ako. Ngumiti pabalik si Ara, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiti. Habang pinapanood niyang buhati ng kanyang ama, ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa, isang malamig na anino ng pag-aalala ang dumaan sa kanyang puso. May mali. Hindi niya alam kung ano, ngunit sa likod ng pagod na ngiti ni June, may nakita siyang isang bagay na mas malalim, isang kalungkutan, isang lihim, na para bang ang sayaw nila patungo sa liwanag ay may kasamang aninong unti-unting lumalaki sa dilim. Ang insidente sa hardin ay nagsilbing isang babala para kay Ricardo. Ang pagkapagod ni June ay nagbigay diin sa isang katotohanan. Ang milagro ay marupok at kailangan niya itong protektahan sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit kasabay ng takot ay ang isang napakalaking pasasalamat. Ang kanyang anak na hinatulan ng siyensya na habang buhay na nakakulong sa isang wheelchair
ay nakatayo na. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina, tinatanaw ang syudad na kanyang pinaghaharian. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ricardo. Hindi sapat ang pasasalamat. Kailangan niya itong isukli. Kailangan niyang ibahagi ang biyayang natanggap niya. Makalipas ang isang linggo, ang lahat ng pinakamalalaking pangalan sa media ay nagtipon sa Grand Ballroom ng Santos Tower. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagkakagulo. Ang anunsyo ay biglaan at misteryoso. Isang espesyal na pahayag mula kay Ricardo Santos. Sa mansyon, magkatabing nanonood si Ara at June sa isang malaking TV screen. Si Ara ay nakaupo na ngayon sa isang komportableng upuan, hindi na sa kanyang wheelchair. Ang pag-unlad niya ay mabilis. Kaya na niyang tumayo ng mas matagal at may kaunting tulong, nakakahakbang na siya ng 1 o 2 beses. Kinakabahan ako para kay Daddy. Bulong ni Ara. Hinawakan ni June ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapakalma. Kaya po yan ni Sir Ricardo. Sa ballroom tumayo si Ricardo Santos sa entablado. Ang kanyang presensya ay malakas, ngunit ang kayabangan na dating bumabalot sa kanya ay wala na. Napalitan ito ng isang bagong uri ng kumpiyansa, isang kumpiyansang nagmumula sa pagpapakumbaba. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inimbitahan ko kayo ngayon, hindi para pag-usapan ng negosyo. Nandito ako para magbahagi ng isang personal na paglalakbay, isang kwento ng kawalan ng pag-asa at ng isang himala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang aksidente ni Ara, ang hatol ng mga doktor, ang gabi ng kanyang pinakamatinding desperasyon, at ang pagdating ng isang batang nagbago ng lahat. Marami sa inyo ang hindi maniniwala. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit ang aking anak, na sinabing hindi na muling makakalakad, ay unti-unti nang bumabalik sa amin. At lahat ng ito ay dahil sa isang bata na may busilak na puso at isang pambihirang biyaya. Ang mga reporter ay natigilan, nagbulungan. Ngayon, nauunawaan ko na, sabi ni Ricardo. Ang biyayang ito ay hindi para sa amin lamang. Ito ay para ibahagi. Huminga siya ng malalim. Buong karangalan kong inaanunsyo ang pagtatatag ng isang bagong pundasyon. Isang pundasyong tutulong sa mga batang lansangan, ang mga batang katulad niya. Magbibigay ito ng tirahan, edukasyon, at pag-asa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Sa malaking screen sa kanyang likuran, isang logo ang lumitaw. Isang simpleng larawan ng isang kamay na nag-aalay ng isang kumikinang na bituin. At sa ilalim nito, ang pangalan. Welcome, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagluluha sa galak. To the June Santos Foundation. Sa mansyon, napasinghap si Ara. Lumingon siya kay June. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. June, ipinangalan sa iyo ni Daddy ang foundation. Ngunit si June ay nakatitig lang sa screen. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nakita niya ang kanyang pangalan. Nakita niya ang kanyang larawan na ipinakita sa TV, ang batang multo. Ang batang hindi dapat umiral, ngayon ay kilala na ng buong mundo. Sa opisina ni Marco De Luca, ang eksena ay tahimik. Nanonood si Marco sa press conference sa isang malaking monitor sa kanyang dingding. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat pagpuri sa bata ay isang hakbang palapit sa bangin. Perpekto. Mas perpekto pa kaysa sa kanyang pinlano. Si Ricardo mismo ang nagtayo ng entablado para sa sarili niyang pagbagsak. Oras na, mahinang sabi ni Marco. Tumango ang kanyang assistant na si Carla. Nakahanda na po ang lahat, sir. Ang mga kopya ng death certificate, ang mga ulat ng pulisya, ang mga medical records mula sa morgue.
Lahat ay nakasave sa isang secure server. Isang click na lang po. Ang media? Tanong ni Marco. May listahan na po tayo ng lahat ng major news outlets, pati na ang mga pinakasikat na bloggers at social media influencers. Sabay-sabay po nilang matatanggap ang email. Isang ngiyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang nangiti na kasing lamig ng yelo. Sa ballroom, si Ricardo ay nasa kasukdulan ng kanyang tagumpay. Ang mga tao ay nakatayo, pumapalakpak. Ang mga business partners ay lumalapit para batiin siya. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Mr. Santos, isang napakalaking hakbang po ito. Nakaka-inspire po kayo. Ngumiti si Ricardo. Isang tunay at masayang ngiti. Sa wakas, naramdaman niyang tama ang lahat. At doon, sa pinakatuktok ng kanyang mundo, nagsimula ang pagbagsak. Bzz, bzz, bzz. Isang telepono ang nag-vibrate. Pagkatapos isa pa at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, ang tunog ng mga palakpak ay napalitan ng sabay-sabay na tunog ng mga message alert. Ang mga reporter, ang mga bisita, lahat sila ay napatingin sa kanilang mga cellphone. Ang mga ngiti sa kanilang mga muka ay biglang naglaho. Napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ng pagkabigla. Isang reporter mula sa isang malaking network ang unang naglakas loob na magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang telepono. Mr. Santos, sabi niya, itinutok ang kanyang mikropono. Kakatanggap lang po namin ng isang email. Isang email na may napakabigat na akusasyon. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong akusasyon? Itinaas ng reporter ang kanyang telepono. Sinasabi po rito na ang batang si June ay isang impostor, na ang buong kwento ay isang panloloko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. At mayroon po itong ebidensya, Mr. Santos. Dagdag ng reporter, ang kanyang boses ay halos pabulong na sa pagkabigla. Isang death certificate na nagsasabing ang batang si June ay patay na. 1 taon ng patay. Napahigpit ang hawak ni Ara sa remote control. Ang masayang nangiti na kanina lang ay nasa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong pagkalito. Anong sinasabi nila? Bulong niya, lumingon kay June na nakatayo pa rin sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakapako rin sa telebisyon. Ang mukha ng kanyang ama sa screen ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Ang dating maingay na ballroom ay nababalot ngayon ng isang nakakabinging katahimikan na binasag lamang ng sunod-sunod na tanong ng mga reporter. Mr. Santos, totoo po ba ito? Sino ang nasa likod ng email na ito? Niloko niyo po ba ang publiko? Mabilis na inilipat ni Ara ang channel. Sa kabilang istasyon, isang news anchor na may seryosong mukha ang nagsasalita. Sa likod niya ay isang malaking larawan, ang larawan ni June. At sa tabi nito, sa malalaking pulang letra, ay ang salitang panloloko. Inilipat niya ulit. Isang panel ng mga komentarista ang nag-uusap. Ito ay isang malinaw na kaso ng syndicated fraud, sabi ng isa. Ginagamit ang emosyon ng publiko at ang isang bata para sa personal na interes. Inilipat niya ulit. At ulit. At ulit. Pare-pareho. Ang lahat ng channel ay nagpapakita ng iisang bagay. Isang kopya ng isang opisyal na dokumento. Isang death certificate. May petsa, may selyo, at may larawan. Isang malabo, itim at puting larawan mula sa morgue. Ngunit walang duda, si June. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Ngunit naroon sa screen, ipinapakita ng paulit-ulit ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang katotohanang sumasampal sa kanya. Ang pag-asa na maingat niyang binuo sa loob ng maraming buwan. Ang bawat hakbang, ang bawat ngiti, ang bawat kwento tungkol sa mga bituin. Lahat ng iyon
Gumuho. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan, dahan-dahan niyang lumingon kay June. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa TV, kundi sa sahig. Ang liwanag mula sa screen ay naglalaro sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Ara dati. Hindi takot, hindi galit, kundi isang napakalalim na pighati. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagpaliwanag. Hindi nito itinanggi ang mga akusasyon. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Bakit? Isang salita lamang ang kumawala sa bibig ni Ara. Isang bulong na puno ng sakit at pagtataksil. Bakit mo ito ginawa? Nag-angat ng tingin si June. Ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi dumadaloy. Gusto nitong magsalita. Ibubuka na sana nito ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang isip ni Ara ay sumisigaw ng sinungaling. Ngunit ang puso niya, ang kanyang hangal na puso, ay bumubulong ng bakit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang luha ng pasasalamat at saya kanina ay napalitan ng luha ng pait at kabiguan. Sa labas, nagsimula ang kaguluhan, ang mga sigaw, ang mga flash ng kamera na tumatagos sa mga bintana, ang malalakas na kalampag sa gate. Napapaligiran na sila. Ang kanilang tahanan, ang kanilang santuwaryo, ay naging isang kulungan na pinapalibutan ng mga buwitre. Kailangan nating tawagan si Daddy. Sigaw ni Ara sa mga katulong na nagpapanik na rin. Hindi po namin matawagan, ma'am. Nasa labas po siya. Hindi makapasok sa dami ng media. Nasa gitna sila ng isang bagyo at silang dalawa lang ni June ang nasa mata nito. Tinitigan niya ulit ang bata. Ang batang nagbigay sa kanya ng pekeng pag-asa. Ang multo. Lumayo ka sa akin, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Huwag kang lalapit sa akin. Umatras si June. Bawat hakbang ay tila isang napakabigat na pasanin. Isang napakalakas na tunog ang yumanig sa buong bahay. Hindi ito kalampag sa gate. Ito ay mas malapit. Ang lahat ay napalingon sa malaking pinto sa pasukan. Ito ay bumukas ng malakas. Pumasok ang ilang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa likod nila ay isang lalaking nakasuot. May hawak na isang papel. Kami po ay mula sa National Bureau of Investigation. Anunsyo ng lalaki. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. May dala kaming search warrant para sa property na ito. Tumingin ito sa paligid. Ang mga mata nito ay huminto kay Ara pagkatapos ay sa mga katulong. At isang subpina para kay Mr. Ricardo Santos, pagpapatuloy nito para sa mga kasong estafa at large-scale fraud. Ang mundo ni Ara ay umikot sa dalawang bagay lamang. Ang mga pulis na kumikilos na parang mga anino sa loob ng kanilang tahanan at ang bata na nakatayo sa gitna ng lahat, ang pinagmulan ng unos na ito. Binaliwala niya ang mga unipormadong lalaki. Binaliwala niya ang mga umiiyak na katulong. Ang buong puwersa ng kanyang pighati ay nakatuon kay June. Lumapit siya rito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair ay mabigat at puno ng galit. Huminto siya sa mismong harapan ng bata. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Lahat ba yun kasinungalingan? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na puno ng lason. Ang mga kwento mo tungkol sa bituin, ang pag-asa, ang lahat ng yun, para lang pagkakitaan kami. Napayuko si June. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito at bumagsak sa sahig. Hindi po. Halos hindi marinig na sagot nito. Sinungaling. Sigaw ni Ara at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Ginamit mo kami. Ginamit mo ang sakit ko. Ginamit mo ang pag-asa ng daddy ko
Para saan? Para sa pera? Para maging sikat? Sabihin mo. Bawat salita ay isang sampal. Bawat tanong ay isang saksak sa puso. Nag-angat ng tingin si June. Ang kanyang muka ay basang-basa na sa luha. At sa mga mata nito, nakita ni Ara, hindi ang pagkakasala ng isang manloloko, kundi ang pighati ng isang nagpapaalam. "Patawad po, Ate Ara," sabi nito. Ang boses ay basag. "Patawad kung nasaktan ko kayo. Hindi ko po yun gusto. Huwag mo akong tawaging ate." Sa huling sigaw na yon, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Isang mahinang liwanag ang nagsimulang kumislap mula sa loob ni June. Napaatras si Ara. Hindi ito liwanag mula sa bumbilya o sa flashlight. Ito ay nagmumula sa ilalim ng balat ng bata na parang libu-libong maliliit na bituin ang biglang nagising sa loob ng kanyang katawan. Anong nangyayari sa'yo?" Nauutal na tanong ni Ara. Pati ang mga pulis at mga katulong ay napatigil. Lahat sila ay nakatingin sa hindi kapani-paniwalang eksena. Ang liwanag ay lalong lumakas. Ang balangkas ng katawan ni June ay nagsimulang maging malabo na parang isang imahe sa ilalim ng tubig. Ang mga kulay ng kanyang damit ay unti-unting nawala, napalitan ng purong puting liwanag. "Hindi ko po kayo niloko," sabi ng isang boses. Ngunit hindi ito nanggaling sa bibig ni June. Ang boses ay tila isang alingaw-ngaw, nanggagaling sa liwanag mismo, mas matanda at mas malalim. "Nandito po ako para magbayad ng utang." Ang mga mata ni Ara ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Ang kanyang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagkalito na hindi niya kayang ipaliwanag. At pagkatapos, isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito isang alaala. Ito ay isang pangitain. Ang ingay ng mga busina, ang sigaw ng mga tao, ang nakakasilaw na ilaw ng isang papalapit na sasakyan. Isang maliit na batang lalaki ang natumba sa gitna ng kalsada, hindi makagalaw sa takot. Nakikita niya ang lahat mula sa pananaw ng bata. Bigla, isang anino ang tumakip sa kanya, isang babae. Naramdaman niya ang dalawang braso na yumakap sa kanya ng mahigpit. Ginagawa siyang panangga mula sa panganib. Ang huli niyang nakita, bago ang malakas na pagtama, ay ang mukha ng babae. Isang mukha na puno ng takot, ngunit may isang ngiti. Isang ngiting pamilyar. Ang babae ay may suot na kwintas na may locket na hugis puso. Ang kwintas na lagi niyang nakikitang suot ng "Mama?" Ang pangitain ay naglaho. Nakatitig si Ara sa nagliliwanag na anyo sa kanyang harapan. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang puting orchid na biglang namulaklak, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ang mga kwento ni June na tila laging may mas malalim na kahulugan. Ang biglaang paglitaw niya sa kanilang buhay pagkatapos ng lahat ng pag-asa ay mawala. Ang aksidente. 1 taon na ang nakalipas. Bulong ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang babaeng sumagip sa'yo. "Ang nanay niyo po," sabi ng boses mula sa liwanag. "Sinagip niya ang buhay ko, ngunit kapalit noon ay ang sa kanya. Hindi ko po yun matatanggap, kaya humingi ako ng pagkakataon na makabalik para bayaran ang utang na yon sa tanging paraan na alam ko." Ang liwanag ay unti-unti nang humihina, na parang isang kandilang malapit nang maubos. Ang anyo ni June ay halos transparent na ngayon. "Patawad po kung ngayon lang," sabi ng boses puno ng pagod. "Paubos na po ang oras ko." Si Ara ay hindi makapagsalita. Ang lahat ng galit ay naging abo. At mula sa abong yon ay isang bagong damdamin ang isinilang. Isang napakalalim at nakalulunod na pag-unawa. Ang himala ay totoo. Ngunit hindi ito isang magic trick. Ito ay isang sakripisyo. Ang anyo ni June, na ngayon ay isang kumpol na lang ng mga nagliliwanag na alikabok,
ay lumutang palapit sa kanya. Ang milagro ay hindi ako, Ara. Bulong ng boses, ang huling hininga ng lakas nito. Ang milagro ay ang pagmamahal ng nanay mo. Ipinakita ko lang ang daan. Isang sinag ng liwanag ang marahang dumampi sa kanyang pisngi, mainit at puno ng kapayapaan. Ngayon, sabi ng huling bulong, ikaw naman ang kailangang maglakad. At tulad ng mga bituin na naglalaho sa pagsikat ng araw, ang liwanag ay tuluyan ng naglaho. Naiwan sa silid ang katahimikan, ang mga pulis na nakatunganga at si Ara na nakaupo sa kanyang wheelchair habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng galit o pighati. Iyon ay luha para sa isang kaluluwang natagpuan ng kapayapaan. Ang himala ay naglaho kasabay ng pagkawala ni June. Ngunit ang epekto nito ay nanatili, na parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng buhay ng bawat taong nakasaksi. Ang mga pulis ay nakatayo pa rin, natigilan, ang kanilang search warrant at supwena ay tila mga walang kwentang piraso ng papel na lang ngayon. Nang sa wakas ay makapasok si Ricardo sa mansyon, naabutan niya ang eksenang ito. Ang kanyang anak na umiiyak sa gitna ng sala at ang kanyang mga tauhan na tila nakakita ng multo. Ara, anong nangyari? Sigaw niya, tumatakbo palapit sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Ara ang lahat, ang liwanag, ang boses, ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, ang sakripisyo. Habang nakikinig si Ricardo, ang bawat salita ni Ara ay parang isang patak ng mainit na tingga na tumutunaw sa yelo na bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang kanyang asawa, si Marisa, hindi lang pala ito basta nawala. Nagligtas ito ng isang buhay at ang buhay na yon ay bumalik para iligtas ang kanilang anak. Hindi ito isang negosyo, hindi ito isang transaksyon. Ito ay pag-ibig, isang pag-ibig na mas malakas pa sa kamatayan. Nawala ang lahat ng kanyang galit kay Marco De Luca. Nawala ang kanyang pag-aalala sa kumpanya, sa reputasyon, sa pera. Ang lahat ng yon ay naging walang halaga sa harap ng katotohanan ito. Kasalanan ko ito, bulong ni Ricardo. Niyakap ng mahigpit si Ara. Kung naging mas mabuti lang akong tao, kung hindi ako naging sakim. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Ricardo Santos. Ang CEO na handang gawin ang lahat para sa kita ay namatay. Ang ipinanganak na muli ay isang ama at isang byudo na binigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkawala ng batang si June at ang kakaibang pangyayari sa mansyon ng mga Santos ay kumalat na parang apoy na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ngunit wala nang pakialam si Ricardo sa sasabihin ng mundo. Pumunta siya sa kanyang opisina, hindi para magplano ng isang legal na depensa, kundi para gawin ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Hinanap niya ang numero ni Marco De Luca. Nang sagutin ni Marco ang tawag, handa na ito para sa isang laban. Inaasahan niya ang mga banta, ang mga sigaw, ang pagmamayabang ng isang nasusukol na kaaway. Santos, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Nakatanggap ka na ba ng magandang balita? Ngunit ang boses na sumagot sa kanya ay hindi ang boses na kanyang inaasahan. Ito ay kalmado, pagod, at puno ng pagsisisi. Marco, sabi ni Ricardo, tumawag ako para humingi ng tawad. Natigilan si Marco. Ano? Ang ginawa ko sa pamilya mo, 15 taon na ang nakalipas. Walang anumang dahilan ang makakapagpawalang sala sa akin. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay mabigat. Inagaw ko sa inyo ang lahat dahil sa aking kasakiman, dahil sa aking takot na mabigo. At pinagsisisihan ko yon ng higit pa sa kayang mong isipin. Hindi makapagsalita si Marco.
Ito ang mga salitang hinintay niya sa loob ng 15 taon. Ngunit ngayong naririnig na niya, hindi galak ang kanyang naramdaman, kundi pagkalito. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito deserve, sabi ni Ricardo. At hindi ko lalabanan ang mga kaso. Haharapin ko ang anumang parusa. Pero gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para itama ang aking pagkakamali. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay naitanong ni Marco. Ibebenta ko ang shares ko sa Santos Corporation, ang lahat ng kikitain mula doon at ang lahat ng natitira kong yaman ay ilalagay ko sa isang trust fund sa pangalan ng pamilya mo bilang kabayaran sa lahat ng nawala sa inyo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ang paghihiganti na pinlano ni Marco sa loob ng maraming taon ay biglang nawalan ng saysay. Paano ka makikipaglaban sa isang taong sumuko na? Paano mo sisirain ang isang taong siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili? Narinig ni Marco ang isang malalim na buntong hininga mula kay Ricardo. Alam mo, Marco, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging halos pabulong. Sa buong buhay ko, akala ko ang kapangyarihan ay nasa pera, nasa impluwensya. Ngayon ko lang naintindihan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad at sa pagpapalaya. Binaba ni Ricardo ang telepono. Nakatayo si Marco sa kanyang opisina, hawak pa rin ang kanyang cellphone, nakatingin sa kawalan. Ang apoy ng kanyang paghihiganti na nag-alab sa loob ng 15 taon ay biglang nanlamig. Ang naiwan na lang ay ang abo ng isang nakaraang puno ng sakit. Samantala, tinawagan ni Ricardo ang kanyang abogado. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng abogado, hindi makapaniwala. Ito na po ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ninyo. Tumingin si Ricardo sa isang litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ni Marisa na nakangiti. Hindi, sagot ni Ricardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito pa lang ang simula. Ibinaba niya ang telepono at naramdaman ang isang kagaanan na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay unti-unti nang nawawala. Hindi na niya kailangan ng isang imperyo. Ang kailangan niya lang ay ang kanyang anak at ang kapayapaan na hatid ng paggawa ng tama. Tapos na ang pagbabayad, Marisa. Bulong niya sa litrato. Panahon na para umuwi. 1 taon ang lumipas. Ang pangalang Santos ay hindi na kasing lakas ng dati sa mundo ng negosyo. Ang Santos Tower ay mayroon ng ibang pangalan. Ang mansyon na dati sumisigaw ng karangyaan ay naibenta na. Ngunit para kina Ricardo at Ara, hindi ito isang pagbagsak. Ito ay isang paglaya. Nakatira sila ngayon sa isang mas maliit ngunit mas masayang bahay sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig sa umaga ay ang huni ng mga ibon. Sa isang silid na puno ng sikat ng araw, si Ara ay nakatayo sa pagitan ng 2 parallel bars. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, isang physical therapist ang nagbibigay ng instruksyon. Isa pa, Ara. Kaya mo yan, sabi ng therapist. Huminga ng malalim si Ara. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, iniangat niya ang kanyang kanang paa at dahan-dahan itong inihakbang pasulong. Isang maliit na hakbang, isang nanginginig na hakbang, ngunit isang hakbang na siya mismo ang gumawa. Isang ngingiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagkawala ni June ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang puso, ngunit nag-iwan din ito ng isang hindi matitinag na determinasyon. Ikaw naman ang kailangang maglakad. Ang mga salitang iyon ay naging kanyang mantra. Walang himala, walang magic. Tanging ang sarili niyang pagsisikap na pinalakas ng alaala ng isang sakripisyo.
Hindi na siya tuluyang makakatakbo tulad ng dati. Ang kanyang mga binti ay mayroon pa ring limitasyon. Ngunit ang bawat hakbang na nagagawa niya gamit ang saklay ay isang testamento ng lakas ng espiritu ng tao. Nakita mo ba yun, Dad? Masayang sigaw niya. Nakaupo si Ricardo sa isang silya sa di kalayuan. May hawak na isang tasa ng kape. Ang dating formal at mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang mga kunot sa kanyang noo na dulot ng stress ay napalitan ng mga linya ng namnangiti sa gilid ng kanyang mga mata. "Nakita ko, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Napakagaling mo." Sa isang taon na lumipas, mas nakilala niya ang kanyang anak nang higit pa kaysa sa nakaraang 16 na taon. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan. Siya na mismo ang nagluluto ng kanilang pagkain. Muli siyang naging isang ama. Ang kaso laban sa kanya ay ibinagsak matapos niyang bayaran ang lahat ng danyo sa pamilya De Luca at sa iba pang naapektuhan. Nabalitaan niyang si Marco De Luca ay umalis ng bansa, marahil para magsimula ng bagong buhay na malaya sa anino ng nakaraan. Sa araw na yon, may isang espesyal na okasyon sa isang maliit na kapiraso ng lupa na kanilang binili malapit sa simbahan. Isang maliit na gusali ang nakatayo, bagong pinta, at may maliit na palaruan sa gilid. Sa harapan, isang arko na may nakasulat na pangalan, Marisa at June's Haven for Children. Isang maliit na sentro para sa mga batang ulila at nangangailangan. Ito ang naging bagong misyon ni Ricardo na pinunduhan ng natitirang pera na itinabi niya para sa kanilang simpleng pamumuhay. Nagtipon ang mga taga-baryo para sa simpleng pagpapasinaya. Si Ara, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang tumayo sa harap para magsalita. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Isang pares ng saklay na lang ang kanyang suporta. Marami po ang nagtatanong kung ano ang himala. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para sa akin, ang himala ay hindi ang biglaang paggaling. Ang himala ay ang pagmamahal na nag-iiwan ng marka, kahit na wala na ang taong nagbigay nito. Ang himala ay ang kabutihan na naipapasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Tumingin siya sa kanyang ama na lumuluha sa tuwa. Ang lugar na ito, pagpapatuloy niya, ay itinayo mula sa ganoong uri ng himala. Isang himala ng pagmamahal ng isang ina at isang himala ng sakripisyo ng isang kaibigan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinuntahan ni Ricardo ang kanyang anak. "Handa ka na?" tanong ni Ricardo. Tumango si Ara. Maingat na inabot ni Ricardo ang mga saklay mula kay Ara. Sa isang sandali, si Ara ay nakatayo nang walang suporta. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ngunit nananatiling matatag. Sa tulong ng kanyang ama na nakahawak sa kanyang braso, humakbang siya. 1, 2, 3 hakbang. Huminto sila sa gitna ng maliit na hardin ng sentro. Tumingala si Ara sa ason na langit. Ang kanyang mukha ay pinaliliguan ng sikat ng araw. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na sa isang lugar doon, sa itaas, 2 kaluluwa ang nakangiting nakatingin sa kanya. "Salamat," bulong niya sa hangin. "Salamat, Mama. Salamat, June." At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay naging ganap na buo. Pinagaling hindi ng mahika, kundi ng isang milagrong mas makapangyarihan pa, ang milagro ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Santos at ang naiwang himala ng isang batang nagngangalang June. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay ang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang paglalakbay ni na Ricardo, Ara at June, para bang naging kasama rin ninyo ako sa kanilang mga luha, pag-asa,
at tagumpay. Isang karangalan na maibahagi sa inyo ang kanilang kwento. Isang kwentong sumubok sa hangganan ng pananampalataya at pag-ibig. Sana, sa pagtatapos ng lahat, may isang aral na manatili sa ating mga puso. Ang paalala na ang tunay na milagro ay hindi laging magarbo o mahiwaga. Madalas, ito ay matatagpuan sa tahimik na sakripisyo, sa lakas ng pagpapatawad at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ito ang mga bagay na kayang paghilumin hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakapumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.